Everybody say, praise the Lord. So, to God be the glory. Salamat po sa mga prayers po ninyo lahat. When in fact, yung aming pag-depart dito, yung nakaraan pa na Tuesday ng gabi, there were 2 flights from Davao canceled dahil sa panahon. Yung 2 eroplano hindi nakapag-touchdown ng ating airport sa Davao due to the bad weather. At mabuti na lang yung aming flight ay natuloy by the grace of God. Pagdating naman namin sa Palawan, puro ulan, puro ulan, puro ulan. So wala akong ibang choice but to use our connection to God, to Jesus. Yan naman yung sinabi ni Lord Jesus Christ, "Call unto me and I will answer thee." Although it is against the situation, against the weather, but we have to ask the weather to be good during the wedding. Wala akong option. Kasi pag hindi ko hingin ito, wala. Apektado yung ating preaching, apektado yung event, sira talaga. Grabing ulan doon. Hindi basta-basta. Walang hinto. Malakas pa naman. Pabugso-bugso yung hangin. Minsan magbiyahe kami, hindi na kami makakita sa karsada. Sa sobrang labo ng karsada dahil sa laki ng ulan. The day ng wedding na yan, Saturday, ulan, umaga. Hanggang magtanghali, ulan pa rin. Hanggang nagbiyahe kami doon, ulan pa rin. Pero pag start ng wedding ceremony, all of a sudden, there was no rain at all. Hanggang natapos, hanggang kinabukasan, wala talaga. So, granted. Yan ang patunay na itong ating faith sa Diyos at ating obedience sa Diyos has big deal sa buhay natin. Kasi anong hingiin natin sa Kanya, ibibigay niya. Praise the Lord. Kaya ito yung ating i-share sa iba. Ito yung ating i-proclaim sa iba na lumapit na kayo sa Panginoon. Mag-repent na kayo sa kasalanan ninyo. Tumalikod na kayo sa kasamaan. Sumunod na kayo sa salita ng Diyos. Basahin natin. Jeremiah 26 verse 3. Praise the Lord. If so be, they will hearken and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their doings. Yan. Kung sila'y makinig na lahat ng tao tatalikod mula sa kanyang kasamaan, aking pagsisihan sa sarili ko ang masama na aking balak na gawin sa kanila dahil sa kanilang mga masasamang gawa. Di ba hinayag ng Diyos ang kanyang balak na masama? Katulad na lang sa sinabi diyan, sin because they believe not on me. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, kasalanan yan. And this is the condemnation. When light come, hindi nila paniniwalaan. Ito yung condemnation. Pag hindi naniwala sa Diyos, pag hindi naniwala kay Kristo Jesus, kaya nga sabi ni Jesus, sino yung hindi naniwala sa akin, hindi naniwala sa Diyos because I came from Him. I came from God. Whosoever denieth me, denieth God also. Whosoever denieth me, denieth the Father also. Kaya malaking kasamaan at kasalanan ang mga tao. Alam mo na ang panahon ngayon. Dumadami na yung mga tao na hindi na lumalayo na sa Diyos. Hindi na nananampalataya sa salita ng Diyos. Nasisira na. Alam mo ang pakana ng dyablo. Hindi basta-basta. Lahat ng mga sinabi ni Lord Jesus Christ, kung unawain natin, nangyari yan. False Christ, false prophets, false teachers. Anong sadya ng dyablo yan? To discriminate or to
para hindi magkaroon ng kredibilidad ang Word of God. Magpadala siya ng mga false teachings, false teachers, false Christ, false prophets para masiraan na ng lubos ang salita ng Diyos na pawang sinungaling, nagmumukhang hindi totoo, nagmumukhang masama. Paano? Yung mga false Christ, false teachers, false prophets, kabila ng kanilang kasamaan, ginagamit pa rin ang salita ng Diyos. Ginagamit pa rin ang banal na salita ng Diyos, samantalang walang kabanalan na nakikita sa kanila. So ang mga tao tuloy, nadudungisan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kumbaga pa, ito'y nagkaroon ng dungis. So lumalawak, lumalakas ang mga tao ngayon sa mga hindi na sumasampalataya sa Diyos. Lumalaki ang mga grupo sa sanglibutang ito na kumukontra na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan mo tuloy, baha dito, baha doon. Baha dito, baha doon. Grabe ang palaala ngayon ng Diyos. Meron pang wildfire na nangyayari sa mga iba-ibang mga bansa. Kaya ang sabi dito, kung makinig sila, tumalikod sila sa kanilang kasamaan, pagsisihan ko ang kasamaan na balak kong gagawin sa kanila dahil sa kanilang masasamang gawa. Di ba hinayag niya yan sa banal na salita? Hell, torment, agony for them who are contentious, na nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, ayaw magsisi, unrepentant heart. Pero nagbigay ang Diyos ng pagkakataon na tumalikod kayo sa kasamaan ninyo. Tumalikod kayo sa kalikuan ninyo. Hindi ko itutuloy ang impyerno para sa inyo. Hindi ko itutuloy yung binabala ko na masama na gagawin sa inyo. Kaya ito na ngayon nangyayari ngayon sa mundo. This is wake up call. Tingnan mo yung mga video coverage sa news ngayon. Ano yung nakikita natin sa China? Na nagsilitawan yung mga sasakyan. Ganon ding senaryo nakikita natin ngayon sa Luzon. Sanhi ng bagyo. Nagsilitawan din ang mga sasakyan. Ang lakas ng agos ng tubig sa karsada na akala mo ilog na ang syudad. Wake up call ito ng Diyos sa lahat ng mga tao. Paggigising ito ng Diyos. Kasi ang Diyos handa pa rin makinig sa mga mapagsisising puso. Handa pa rin ang Diyos makinig sa mga tatalikod na sa kanilang kasamaan. Kaya ng Diyos hintuan, kaya ng Diyos pigilan, kaya ng Diyos hindi na maituloy ang purposely na masama doon sa mga taong naggumagawa ng kasamaan. Kaya tinatawag na ng Diyos ang mga tao sa sanglibutang ito. Basahin pa natin Jeremiah 18:7 hanggang 10. Praise the Lord. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up and to pull down and to destroy it. If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. And at what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it, if it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. Vice versa. Both sides. Yung kasamaan na gusto niyang gagawin sa mga evildoers, pag sila'y nagsisi, nagtalikod sa kanilang kasalanan, hindi niya itutuloy. Pero pag sila'y hindi nakinig at tinuloy nila ang paggawa ng kasalanan, ano yung kabutihan na kanyang gustong ibigay sa kanila, hindi na rin mangyayari. So, ang Diyos ay matatawag po nating fair ang kanyang treatment, no? Ang kanyang trato sa buong mundo. And God is no respecter of
person sa sanglibutang ito. Kaya napaka-importante yung ating ugnayan sa Diyos, yung ating connection sa Diyos, yung ating relasyon sa ating buhing Diyos, na kinakailangan natin itong isawalat, kinakailangan natin itong ishare sa mga tao. Kaya nung nag-speak ako doon sa Iwahig Penal Farm or Penal Colony, sabi ko sa kanila, hindi ninyo kailangan ang magaling na speaker, hindi ninyo kailangan ang international speaker or renowned, world-renowned speaker. Ang kailangan ninyo is what? The voice of God. The voice of your Father in heaven, the voice of your Creator, the voice of your Savior, the voice of your God. Siya ang ating kailangan, ang tinig niya, ang kailangan natin. Yun na, sunod-sunod na yung bigay ng salita ng ating Panginoong Diyos. For the glory of God, for the honor of God. Yan ngayon ang sanglibutang ito. Ang kailangan ng sanglibutang ito, hindi organisasyon. Ang kailangan ng sanglibutang ito, not world-renowned, well-known leader. Hindi yan kailangan yan. Ang kailangan ng mundong ito is salita ng Diyos. The Word of God. Kasi itong Word of God na ito, yun na yung sinabi niya, my word shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please, and it will prosper whereto I sent it. It pleases God to save those who will repent, and it pleases God also to those who do evil. Sigurado, mapapahamak sila. Nireveal na yan ng Diyos. Alam mo kasi itong pag-reveal ng kasamaan na gagawin ng Diyos sa mga gumagawa ng masama, importante yan. Kaya minsan magpunta ka ng immigration, marami kang mababasa doon ng warnings. Human trafficking. This is liable. You will be put into prison. Ito ang taon na iyong So, puro warning yan. Kahit saan-saan ka magpunta ngayon, ang gobyerno nagbibigay ng warning, drugs, mapapahamak ka, malaking ito. Ang Diyos din nagbibigay ng warning. Gusto ng ating Panginoong Diyos ipamulat sa mga tao ang masama na mangyayari na gagawin ng Diyos doon sa mga gumagawa ng masama. Baka matakot pa sila. Baka magsisi pa sila. Baka magising pa sila. Baka magkaroon pa sila ng pagkakataon na ma-shaken at mamulat ang kanilang mga mata at silang ikagigising nila sa pagkatulog. Basahin natin yan. Gaano kaimportante yung mga pagpapahayag ng Diyos basa sa mga binabalak niyang masama. Jeremiah 36 verse 3. Praise the Lord. It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them, that they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Yan. Napakaliwanag. It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them. Na marinig pa ng bahay ng Judah ang masama na lahat na masama na aking balak gagawin doon sa kanila, that they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Kaya ang pagkahayag ng banal na salita ng Diyos, importante malaman ng mga tao na ito yung gagawin ng Diyos. Severity, if you will not believe Him. Goodness, if you continue in His goodness. Kaya nga yung preaching ni Paul, laging dalawa. Behold, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness, who hold the truth in unrighteousness. Ano pa? The love of God, which shed unto many. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung pag-ibig ng Diyos, hinahayag din kung anong idudulot nito sa mga tao pag sila ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan, naniwala at sumunod sa Kanya.
Pag ikaw ay umayaw, sumunod sa Diyos at maniwala sa Diyos, that is sin that will bring you to damnation or condemnation. Sin because they do not believe to Jesus. Righteousness, Jesus said, because I go unto the Father. Righteousness will bring you to heaven. Righteousness will bring you to the Heavenly Father. Righteousness will bring you to the kingdom of God. If you do not believe God, that is sin that will punish you to eternal damnation. If you do not believe God, that is sin for your destruction. Laging hinahayag yan ng Diyos. Laging pinapakita yan ng Diyos sa buong mundong ito. Kaya, dalangin natin sa gabing ito na malaman ng mga tao ang katotohanan. Malaman ng mga tao ang warnings ng Diyos na kasamaan na mangyayari sa mga tao pag ayaw nilang tumalikod sa kasalanan. Actually, until now, His promise of forgiveness, His promise of compassion, mercy, loving kindness is still effective, still available, still. Kaya nga sabi diyan, while you hear the voice of God, what is the voice of God? Calling you to repent, calling you to come and ask forgiveness and you will be forgiven. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Available ang pagpapatawad ng Diyos para sa lahat ng mga tao, para sa lahat ng mga bansa, para sa lahat ng mga tribo sa buong mundo. Basahin natin. Isaiah 1:16 hanggang 19. Praise the Lord. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Yan, available pa rin. Ang forgiveness mula sa Diyos. Come, let us reason together. Saith the Lord your Creator. Saith the Lord your God. Come, let us reason together. Is He God of all nations? Who never acknowledge God? He is still their God. Siya pa rin ang Diyos sa lahat. Kahit hindi naniniwala sa Kanya, kahit hindi kumikilala sa Kanya. Because He is still their God. He is the God of all gods. He is the King of kings and the Lord of lords, the only Creator. Kaya ang Diyos tumatawag, minumungkahi niya ang mga tao. Kaya nga ang pagliligtas niya, to the hidden, to the Gentiles, to the non-believers, yung pagliligtas niya, from Jerusalem to the hidden, to the Gentiles. Sino ito mga Gentiles na ito? Who never heard the gospel, who never known the truth. Diyos pa rin siya sa lahat. O kaya kinakailangan talaga itong tinig ng Diyos, mensahe ng Diyos, makarating sa kanilang pakinig. If ye be willing and be obedient unto Him, ye shall eat the good of the land. Dito na mangyayari yung Nahum 1:7. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble. Pag magpadala ang Diyos ng puot niya sa sanglibutang ito, He knows whom He will spare. He knows whom He will protect. He knows whom He will save. Alam niya, kilala niya. Kaya napaka-importante. Habang nandito tayo sa sanglibutang ito, ipakilala natin sa Diyos that we trust in Him, that we love Him, that we keep His commandments. Kahit hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo lahat. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Minsan ang mga tao mag-isip na, unfair naman ang Diyos. God never unfair. Doon sa langit, dito man sa lupa, God is fair. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos. Kahit gaano kakasama, may oportunidad kang mapatawad.
Kahit gaano ka kasama, may oportunidad kang maligtas. Basta magsisikat, tumalikod ka sa kasalanan mo. Kahit gaano ka man ka-faithful, kahit gaano ka man kabuti, pag huminto ka, tumalikod ka sa Kanya, ang kasamaan, hindi mo rin matatakasan. Both sides yan. Kaya kinakailangan talaga natin, yung sinabi dyan, from faith to faith, from strength to strength, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He that endureth unto the end, this same shall be saved. Kaya kailangan natin i-maintain ang good works. Kailangan natin i-nourish ang ating spirituality carefully. Praise the Lord. Basahin natin. Ezekiel 18:27 hanggang 30. Praise the Lord. Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive, because he considereth and turneth away from all his transgressions that he hath committed. He shall surely live, he shall not die. Yet saith the house of Israel, the way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? Are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Yan. Very clear ang Diyos na nagbibigay kahit paman ng maliwanag na statement. Ang ikasisira ninyo pag hindi kayo tumalikod sa inyong kasamaan at kasalanan, ikasisira ninyo yan. Pero kahit gaano kayo kasama sa harapan ko, pag kayo naman nagpakumbaba at nagsisi at huminto at tumalikod, kaya ko kayong papapatawarin, kaya ko kayong ililigtas. Ganon ang Diyos. Tingnan mo yung Nineveh na binigyan lang ng 40 days ng Diyos. Sisirain na sila lahat. Noon narinig ng hari ang mensahe ni Jonah that within 40 days God will wipe out Nineveh if you will not repent and turn away from your wicked ways. Nung narinig ng hari, di ba nag-proclaim ang hari ng fast? Nag-proclaim ang hari ng pagsisisi sa lahat? Di ba na-spare ang Nineveh? Kaya napaka-importante yung prayer natin na yung mga hari, sila yung lalapit sa Diyos, sila yung mag-pray sa Diyos, sila yung magbigay ng gabay sa Diyos para yun yung dadalhin nila sa kanilang mga tao para magabayan din ng Diyos. Napaka-importante ang mga hari. Ma-enlighten. Tingnan mo yung mga hari dito na naniwala sa Diyos dahil pinalo ng Diyos, dahil pinaranas ng Diyos. King Nebuchadnezzar, 7 times pinaranas ng Diyos para siya mag-humble. Tingnan mo. Na-acknowledge niya yung Diyos na totoo ni Shadrach, Meshach, and Abednego. At in-acknowledge niya sa harapan ng mga tao, truly He is the God. And He will give the kingdom of this world to whom He will give. And He will take away the kingdom of this world to whom He will take away. Naranasan niya. Nakilala niya ang Diyos. Kaya napaka-importante. Kaya itong nangyayari ngayon sa sanglibutang ito, let's pray that this will give a call to repentance sa mga hari sa sanglibutang ito, sa mga presidente, sa mga malalaking mga tao na humahawak ng panggoberno, prime minister, kings, presidents. Praise the Lord. That everyone will acknowledge their iniquities, their sins, and turn away and proclaim fast. What is fast? Proclaim. Stop doing sin. Alam mo yung na-met ko na si OIC sa Palawan Penal Colony. Nag-usap kami. Sabi niya sa akin, pero before we made our conversation, nagsabi na sa akin ng mga pineriso doon, Pastor, pasalamat tayo dahil ang OIC natin ngayon, as far as we observe, siya yung tumagal as OIC. 2 years more than na siya pa rin ang OIC. Karamihan po dito, 3 months, wala na. The most, 6 months, wala na.
Dahil mabuti yung pag-handle niya. Nung nag-usap na kami personally, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, pagdating ko dito, grabe na datnan ko dito. Transaksyon ng druga dito sa loob ng lugar na ito. Sugalan nandito sa lugar na ito. Rampant. Pornography nandito sa lugar na ito. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng batas. Ibabartolina ko ang mahuhuli na magsusugal. Ibabartolina ko ang mahulihan ng mga transaksyon ng droga. Ibabartolina ko yung mga ng mga pornography. Nahinto po yan. By the grace of God, by the power of God. Takot sila lahat. Tapos yung fellowship doon na Christian fellowship, lumalaki ng lumalaki yung chapel nila. Lumalaki ng lumalaki. Napupuno ng napupuno. Tapos araw-araw doon, puro Bible study. Sabi sa akin ng senior pastor doon, sabi sa akin, Pastor, wala na kaming time dito mag-basketball. Wala na kaming time dito kung ano-anong gagawin. Filled na yung aming whole week. Sunday dito kami. Wednesday dito kami sa chapel. Friday. Monday, Tuesday, punta kami ng iba-ibang mga areas dito. Magkanda kami ng mga teaching sa Bible. Pagkanda kami dito ng Bible study. Whole week yan. Kaya ang mga tao doon, maraming lumalabas doon naging pastor. Maraming lumalabas doon naging mga servants of God. Kaya ang saya-saya nila. Ginamit lang yung bibig ko sa paghatid ng banal na salita ng Diyos. Nagka-intindihan ng OIC, pati yung senior pastor doon. Ano rin siya? Pineriso din siya. Pero pastor talaga siya. O, kaya nabuo doon ang kumpleto doon. Hindi nga ako nag-expect na, akala ko hindi ako mag-preach kasi mayroong balita nga, Pastor, hindi ka daw allowed mag-preach doon, magbisita ka lang. Oh, no problem. Importante, ma-meet ko si Brother Joel. Yun naman talaga ang purpose ko. Naku, pagdating ko doon, mga almost 11 o'clock, 8 o'clock pa pala ng umaga, naghintayan sila doon. They never start the worship. Ang akala nila na hindi na ako magdating. Pagdating ko doon, puno na, pulpak na ang mga upuan. Ang saya-saya nila bago sila nag-start by the grace of God. Kaya to God be the glory. Importante talaga mabigyan ng salita ng Diyos ang mga tao sa mundong ito. Praise the Lord. Kahit gaano sila kasama. Basahin natin anong pagdating ng mensahe kay sa hari ng Ninive, what he proclaimed. Basahin natin. Jonah 3:8 hanggang 10. Praise the Lord. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said, that he would do unto them, and he did it not. Yan. Naligtas sila. Nakita ng Diyos mula hari hanggang sa pinaka-least of the member of the people of Nineveh repented, turned away from their wicked ways. Nung nakita ng Diyos, hindi na ginawa ng Diyos yung 40 days after na lilipuli niya, mabuti na lang. Naniwala sila sa pinadala ng Diyos. Mabuti na lang, nakinig sila sa salita ng Diyos. So the Word of God is so precious na paniwalaan ng mga tao. To those who will believe shall be saved. To those who will not believe shall be condemned. Yan naman yung sinabi dito eh. We do not corrupt the word of God, but we speak in sincerity and in truth. We are savor unto death, and life unto life. To those who will believe, unto life. To those who will not believe, unto death. Nung una pa yan, ngayon at magpakailan pa man, this same effect. Praise the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. It never
change, hindi nagbabago. Kaya mga tao, i-pray natin ngayon. Tumalikod na sa kasalanan. Huminto na sa kalukuhan, huminto na sa kasamaan. Makinig sila ng husto sa tinig ng Diyos, sa banal na salita ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Na mag-change na sila. Magbago na ang mga tao. Basahin natin. Jeremiah 26 verse 13. Praise the Lord. Therefore, now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. May pagkakataon pa. Habang nabubuhay pa ang tao, may pagkakataon pa. The calling of God is still be heard and still available. Kailangan talaga ma-proclaim. Kaya itong mga nangyayari ngayon sa sanglibutang ito, this is the call of God, call to repentance. Magsisi na ang mga tao. Lahat ng mga masasama, may pagkakataon maligtas. Lahat ng mga masasama, pinapadama ng Diyos pa rin ang kanyang awa at pag-ibig. Hindi niya kagad-agad nililipol ng lubusan. Meron pa siyang pinapadama para mag-amend ng kanilang mga gawa. Mag-turn away ng kanilang mga wicked ways at magsisi. Alam mo, mayroong masamang tao dito, nagangalang Ahab, the husband of Jezebel. Grabe kasamang taong ito. Grabe talaga mga ginawa niya na kasamaan sa harapan ng Diyos. You know when he repented? Kinawaan siya, pinatawad siya ng Diyos. Basahin natin. Pakibasa. 1 Kings 21 verse 27. Praise the Lord. And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went softly. Yes, grabing sama ang taong ito. Sobrang sama. Kung si Jezebel namatay dahil sa kasamaan, who brought evil upon the people of God, brought the false gods and false prophets, the prophets of Baal. Tingnan mo. Ito yung husband. Masama din na taong ito. Pero nung nag-repent siya, habang buhay pa siya, nag-fast siya, nag-repent talaga siya. Anong sagot ng Diyos sa kanya? 1 Kings 21 verse 29. Praise the Lord. Seest thou how Ahab humbleth himself before me? Because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days will I bring the evil upon his house. Yan. Di ba lumabas sa bibig ko, kung ito si Kibuloy, magpakumbaba. Kaawaan pa yan ng Diyos. Kasi sa sobrang niyang pronouncement as the owner of the world, yung sonship, yung kingship, hindi naman ito ginawa niya na tinago niya. It is being revealed by his own TV station. He was crowned as king. He proclaimed that he is the owner of the world. He proclaimed na walang maliligtas kundi dadaan sa kanya. O di ba? Pagmamayabang yan against God. Pero kung kahit ano pang ginawa niya, isa lang solusyon sa buhay niya, pag mag-humble siya, may pagkakataon pa siyang kaawaan ng Diyos. Hindi lang sa kanya, sa lahat ng mga tao sa mundong ito. To the least, to the greatest individuals sa sanglibutang ito. Kaya napaka-importante yung gospel of God mahatid sa mga tao. Praise the Lord. Pero dapat yung pure gospel, ha? Hindi yung gagamitin mo lang yung gospel in your own benefit. Gagamitin mo yung gospel of God in such objective, sa sarili mo lang objective. No. Yung talagang word of God na puro, na walang pag-angkin.
Tapos yung honor at glory laging ibibigay doon sa Diyos. Yung kalinisan sa buhay ng mga nag-alagad sa Kanya, talagang vessels of God, malinis, sisidlan na ikapupuri, nararapat gamitin ng Diyos. Yun ang dapat mangyayari sa mundong ito. Praise the Lord. Yan ang napaka-importante. Hindi pa tatapusin ng Diyos ang mundong ito. Medyo naaantala pa, pero may purpose ito. At wala na ibang purpose nito. He is not willing that any shall perish, but as much as possible, all must come to repentance. Basahin natin. 2 Peter 3:9. Praise the Lord. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yes, grabe yung pagtawag ng Diyos to repent. Grabe yung patience ng Diyos. Pagpigil sa kanyang sarili, not to execute the so-called full blast of the blow na kanyang gagawin sa mundong ito. Pinipigilan niya pa. Because He is not willing that any should perish, but all must come to repentance and be saved, na para lang maligtas ang mga tao sa sanglibutan ito. Pero para sa mga tao na nag-iisip na hindi pa rin naniniwala, hindi pa rin tumatalikod sa kasalanan, sorry talaga. Grabe talaga. Tuloy talaga ang destruction. Tuloy talaga ang punishment mula sa ating Panginoong Diyos. After His patience, after His long-suffering, after His grace, after His mercy, after His redemption, after His death, after His suffering, after His transformation from being God to human being, lahat ginawa na niya lahat. And yet, sinabi diyan, inapak-apakan pa rin ang kanyang grasya sa kanilang mga pa. Whatsoever punishment ye shall have. Kaya, yan, wag nating i-provoke ang Diyos magalit. No nation, no countries, no individuals shall stand when God will get angry to anyone. Wala. Pero, banayad siyang magalit para lang maramdaman ng bawat isa. It's time to repent. It's time to turn away from wicked ways. It's time to amend your ways and be forgiven and be saved. Last verse. Romans 2 verse 4. Praise the Lord. Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Yan, minsan di naintindihan ng mga tao. Sometimes they conclude that God is not true. Sometimes they conclude God is not exist or is not existing. Dahil nga sa goodness ng Diyos. Not knowingly, the goodness of God, the forbearance of God, the long-suffering of God leadeth them to repent or to repentance. Praise the Lord. Kaya pasalamat na lang tayo na hindi tayo nagmamatigasan. Pasalamat na lang tayo, hindi tayo mamataas sa sarili natin. We did humble ourselves and we obtained the forgiveness. We obtained the new creature. We obtained the privilege to receive mercy. At tayo ngayon ang maghatid sa kanyang gospel, sa kanyang mercy, sa kanyang goodness, sa iba pang mga tao sa sanglibutang ito. So, by our prayers, let's pray na itong tuloy-tuloy na mga pagbabaha anywhere of the world, this will cause people to repent, to turn away from their wicked ways, and to come and believe God and proclaim His King, His kingdom, proclaim His righteousness, proclaim His being, ang pagka-creator niya. Yun, hindi kayo ipoproclaim nila si Lucifer, ipoproclaim yung mga scientists who are defying God. Oh no, they are not to be proclaimed. They are rubbish in the eyes of God.
Kaya, let's pray for all people of the world to magnify God, to glorify God. How? By repentance, by turning away from their evil ways, from their wicked ways, and come to God and invite God sa sarili nila, sa buhay nila. Praise the Lord. And God will send. Kaya pray din natin kasi ang Tubtub, ito na yung dati nating existing na hanggang ngayon, na nabisitahan namin, Tubtub Congregation of Brooks Point. Binisitahan namin ang Samariana. Meron ng donated na lupa doon, 300 square meter, a very good place. Kanto. At pag nasa highway ka, makikita mo talaga siya. So i-pray natin ito na matayuan na ito ng simbahan at malagay na doon, ma-assign na doon. Actually, si Pastoral Leia, siya yung ilagay doon. Yung tub-tub, lagyan na lang yun ng sino pa ang pwedeng ilagay doon. Bohol, nagbisita si Pastor Tam doon. Nabisitahan ko na rin yan. Nakita ko talaga yung kanilang eagerness. I-pray natin na may ma-assign talaga doon by the grace of God. Sayang pag hindi yung malagyan. Praise the Lord. Meron tayong pinapalop ngayon ng Tagum. Dami na nila ngayon doon. I asked Pastor RJ to handle the service that I supposed to handle. Kaso at that time, nandoon pa ako sa Palawan. So by the grace of God, marami na sila doon. I-pray natin na ma-establish sila at malagyan ng, we need more workers to be sent by God. Praise the Lord. Yan yung idalangin natin. Kaya nag-aas si Pastor Tam sa akin, Pastor Cheat, meron tayong mahagilap dyan, malagay sa Bohol. Sabi ko, let us pray, Pastor Tam. I-pray natin yan. Kasi nangangapa na rin ako sa mga dapat mailagay din doon. So let's pray unto the Lord that He will send laborers unto His harvest. Praise the Lord. Katulad nung nangyari sa Dipolog, nung na-establish yung kanilang desire. Di ba isa dito na nag-volunteer that he supposed go to Japan for job opportunity. But naghingi siya ng sign kay Jesus. Hindi talaga na-postro yung application niya. Then he concluded that the calling of God is different way. So yun na nagbolon. Yan na si Pastor John Mark by the grace of God. Pag ang Diyos ang tumawag, nobody can refuse, nobody can escape. Pag sinabi ni Jesus, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and be sent over somewhere and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Kailangan lahat ng mga bumunga ng mga visitation ng mga lingkod ng Diyos must remain, must be fed until the end of the world. Praise the Lord. So marami tayong i-pray ngayong gabing ito sa narapat nating idalangin. To God be the glory. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.